your soul. With all your strength. With all your understanding. Di ka man nakakaintindi. Sabihin mo, Panginoon, ipaunawa mo sa akin. Ang lalim-lalim ng Tagalog mo. Tagalog na nga lang, di ko pa maunawaan. Ipaunawa mo sa akin. Amen. Kaya lahat ng kailangan sa Diyos idulog. Panginoon, bubong ko butas na. Ala, kung trabaho. Baka naman pwedeng pakiayos sa mga angels mo. Kung sinong angels yun, bahala ang Diyos. Amen. Gawin ninyong posible yung imposible. Magiging posible yan kung magtitiwala kayo sa Diyos. Amen. Nangyari bang nandito yung tinik ngayon? Nangyari bang nandito yung gawain ngayon? Sino ba nag-isip na dito babalik yung gawain? Meron ba? Siya lang? Kasama ka? Sino pa? Wala na. Ang dami niyo. Ibig sabihin, hindi niyo naisip na magagawa ng Diyos na ibalik dito ang gawain. Isa lang, dalawa lang. Kung kayong lahat maghihingi at magsasama-sama humingi sa Diyos, di ba ibibigay ng Diyos? Amen. Kaya yung 3 a.m. na pananalangin, para sa lahat yun na may tenga na nakakarinig ngayon, mananalangin kayo tuwing 3 a.m. sa kagalingan, sa pagbalik ng normal na pangangatawan ni Isabelo. Amen. 3 a.m. Kung saan ka man nakatira, nandun ka man sa tabing dagat, nandun ka man sa gitna ng dagat. 3 a.m. Ibig sabihin, alam mo, marami rin gumigising ng 3 a.m. At sama-sama kayong dudulog sa Diyos at magsasabi, Panginoon, salamat sapagkat ibinigay mo na ang kagalingang pisikal ni Isabelo Toriana! Amen. Lipat na kayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Iwan nyo na ang mundong ito na kahit nagkakagulo. Ano raw? Ay, nagpapatayan. Ano daw po? May nagpapatayan. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang Diyos. Hindi yung, ha? Talaga? Ano daw? Ha? Purihin ang Diyos. Kahit nagkakagulo ang mundo, panatag ka. Pagkat alam mo ang Diyos, di ka pinababayaan. Amen. Wala akong project, ma, pahingin pambili. Sabi nung nanay, wala tayo pero. Di na siya uminik maghapon. Di na niya kinausap ang mama niya. Nagsimangot na siya. Sama na ang loob niya. Kasi wala nga pambili. Anong gagawin mo, anak? Dumalangin ka sa Diyos. Amen. Ma, wala tayong pera. Hingi ako kay Yahweh. Para ibigay sa'yo. Para ibigay mo sa akin. Amen. Nagtapat ang mama mo, wala kang pera. Nagtapat ang papa mo, wala kayong pera. Anong gagawin mo? Magmamaktol ka? Nagtapat ang mama mo para tulungan mo siyang lumapit sa Diyos. Amen. Nakakalungkot isipin na tinatanggihan ng iba. Ang mga gawain na ganito. Tinatanggihan ng marami. Ang mga ganitong pagtitipon na kung saan ang Diyos mismo talaga ang gumawa. Ang gumagawa. Amen. Ang mga pagtitipon tuwing linggo ay para lamang sa pamilya nito. Subalit, sa mga pupunta na hindi kapamilya,
nila, welcome din kayo. Kaya lang mahiksik ang lingkod. May oras na dapat nasusunod. Kapag wala sa oras ang pagdating ninyo, hindi na kayo papapasukin dito. Amen! Nais mangyari ng Diyos na bumaon sa puso ng pamilyang ito. Ang gawain ng Diyos ay talagang sila ay ginigising na. Amen! Kaya hindi ito hahaluan ng iba. Subalit kung kayo na taga hindi kapamilya nila ay pupunta, mayroong mga batas na susundin. Oras. Pagdating ng eksaktong oras na mag-umpisa ang gawain at hindi pa nakarating, bawal na. Hanggang gate na lang. Maliwanag? Amen! So, para sa pamilyang ito na narito ngayon, babangkitin ko ulit, Doriana. Kung sakali naman, oras na ng gawain, wala pa kayo. Pwede ba kayong papasukin? Ang desisyon dyan ay ibibigay ko sa may-ari ng bahay. Amen! Amen! Ang hawak ko lamang ay yung mga tagalabas. Ako ang magsasabi sa kanila, hindi na sila pwedeng pumasok. Sapagkat tagalabas din ako. Amen! Pero dahil ang nandito sa loob yung may-ari ng bahay, nasa kanya. Kung yung kapamilya niya na darating ng late, tatanggapin pa ba niya? Siya ang mag-desisyon. Gagawin natin itong ganito. Masyado tayong stricto kasi ang DSA nagdurugo ang puso kasi nandito kayo physically pero di nagbabago ang buhay niyo. Purihin ng Diyos. Amen! Nandito kayo at nakikinig ng salita ng Diyos, pero di nyo ina-apply sa buhay nyo na napapakinggan nyo. Ano, saysay at narito kayo. Kailan pa ninyo sasabihin, yes Lord, I want to follow you. I want to obey your words. Kailan pa yun? Di ba kung kailan kayo tinawag at doon gusto ninyong humingi, dapat gusto ninyong tumanggap din? Ngayon kayo humingi, kailan nyo gusto yung sagot? Bukas? Sa isang buwan? Di ba ngayon din? Amen! Amen! Ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo ngayon. Sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Nasabi ng Diyos, anak, gusto ko magbago ka. Sinabi ba ng Diyos sa isang buwan kung gusto magbago ka, anak? Anak, gusto kong magbago ka ngayon. Amen. Anong sasagot mo sa Diyos? Di ko po kaya eh. Next time na lang. Pag humingi ka sa Diyos, sasagot sa iyo ang Diyos, anak, next time din. Purihin ang Diyos. Amen! Kung gusto mong ibigay ng Diyos ang pangangailangan mo, gusto rin ng Diyos na ibigay mo ang gusto niya. Amen! Ang gusto ng Diyos ay maligtas ka, hindi ka mapunta sa impyerno. Ano sasabihin mo sa Diyos? Ligtas naman ako. Di ba sabi mo, kaya nanganak ako sa krus para sa kaligtasan ng tao? Di ba sapat yun? Ha? Sapat ang krus kung may pagsunod kay Jesus. Amen! At kung tututol ka pa, o kontra ka pa sa salita ng Diyos, diretso ka doon sa impyerno. Bali, wala yung cross. Binigay ng Diyos ang cross sa ikaliligtas ng tao, subalit ang sabi ng Diyos,
Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon ay mariligtas, kundi yaon lamang gumagawa at sumusunod sa ano? Kalooban ng Diyos. Amen. Kalooban ba ng Diyos na salangsangin mo yung salita niya? Kalooban ba ng Diyos na baliwalain mo ang salita niya? Na ang sabi ng Diyos, ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong iyan. Sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Amen. Kaya huwag kayo magtataka kung kayo ay nakakaranas ng kahirapang pisikal doon sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hataw yan, hataw. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templong yan. Paano ba nawawasak ang templo? Ha? Kapag di ka kumain ng maayos, at inuna mo yung trabaho, sumisigaw na yung sikmura mo, gutom ka na, sasabihin mo mamaya, dami ko bang ginagawa? Sa palagay mo tama? Hindi. Amen. Inuna mo yung labahin mo sa katerba. Hindi mo naisip maglagay man lang kahit isang pandesal sa sikmura mo. Trabaho ka, naglalaba ka, nagtatrabaho din yung mga bituka mo. At ano ang ginigili ng bituka mo? Yung kapwa din niya, bituka. Kaya mangyayari, mabubutas yung bituka. Anong mangyayari sa'yo? Magkakasakit ka sa sikmura, sa bituka. Sa palagay mo, nagkakasala ka, hindi. Nagkakasala ka sapagkat binabaliwala mo ang templo ng Diyos. Amen. At ang sabi ng Diyos, parurusahan niya ang nagwawasak ng templo niya. Wala ka nang ginawa araw-araw kundi pasukan ng alkohol ang sikmura mo. Masarap uminom, nakakalimot ng problema. Nasaan ang Diyos para hindi mo ibigay yung problema mo sa Diyos? Di ka na nga nagtiwala sa Diyos, sinisira mo pa yung templo niya. Ano ang inaasahan mo mula sa Diyos? Kaparusahan. Kaparusahan! At walang makaliligtas sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, ililigtas kita. Subalit, mag-iingat ka din. Purihin ng Diyos. Amen. Amen. Alam mo na magkakasakit ka dyan. Nandiyan na naman, yung sigarilyo na yan. Ano? Alam mo, magkakasakit ka dyan sapagkat walang benepisyo makukuha sa sigarilyo. Super tigas ang ulo mo. Dapat bang ilihim na ang sigarilyo ay walang maibibigay na maganda sa katawan? Amen. Para matulungan mo yung mahal mo sa buhay na magbago, sabihin mo,